You're watching ETVN Philippines. Magandang umaga po muli. Magandang buhay muli sa atin. Po? Oo. Biyaya ni Lord na tayo ay ganito, maligaya, masaya, malakas ang katawan. It's really a blessing that we enjoy life and we enjoy good health and whatever is with it. Salamat sa Diyos. Kaya magandang umaga po at magandang buhay. At ang mas maganda po ay tayo'y makakarinig ulit ng ilang mga pagpapaliwanag tungkol sa maraming bagay na maaaring hindi natin naunawaan. Sayang at wala na dito yung aking mga angels. Pero instead, narito si Mel Villanueva po. Mel po. Narito na po si Mel. Siya na po ang bahala sa akin. Hello, good morning po sa inyong lahat ng mga nanonood, kay Lolo Monsi. Ngayon po, dahil wala po yung mga bata, so kaya ako po ay narito sa inyo. Bata-bata pa rin naman. Dahil po kasi, ako po pala ay nagmamanage ng social media ng ETVN. So ang dami-dami pong katanungan na dumarating sa amin na hindi na namin kayang sagutin. And ayun nga po, si Lolo Monsi, medyo busy, kaya kami na po ang pumunta dito sa kanya. So dahil sa marami pong pinapadalang katanungan sa amin na hindi na namin kayang sagutin. Tingnan natin kung kakayanin natin. Opo. Katulad ng, halimbawa, anong mga, yung una nating tanong. Ayun, eto nga po, may unang katanungan dito sa inyong mga fans po, Lolo Monsi. Sa inyong may mga fans na pala ako, ha? Ayun, ito. Number 1 po sa katanungan po, ito po. Why do we pray, why do we stop praying and refrain from going to Mass when we are not in a state of grace? Meron po bang mortal sin or is this being proud? Uy, complicated Oo. Why do we stop praying? Does it mean na pagka we stop praying, we're not in the state of grace? Tapos, does it mean that we are being proud? Let's separate the whole thing now. Ngayon, ang prayer and yung iyong will, desire to pray does not depend on ikaw ay nasa state of grace o wala. Kasi yun ay pagluloob mo para ikaw ay makipag-ugnayan sa Diyos because prayer is raising up your heart to God. And you can raise up your heart to God, mind and soul, even if you are not in the state of grace, even if you are a sinner. And precisely because you are a sinner, you have a reason to raise your heart and mind to God, purposely to ask for forgiveness. Kaya hindi ho mga sagabal yan. Ang pagdarasal po ay para sa lahat. Banal, hindi banal, makasalanan, sapagkat basically, ang itinuturo po ng maraming mga banal sa simbahan, especially the fathers of the church, ang basic na prayers that we can pray are threefold. Una, thanksgiving. Meaning to say, you have to thank God. Pasalamat sa marami naman mga biyaya, lalo na sa biyaya ng buhay. Ngayon, makakapagpasalamat ka kahit makasalanan ka o kahit banal ka, kung ano man. Walang kinikilala doon. Basta ang mahalaga makapagpasalamat. Padalwa, ang isa pang panalangin, basic, is after thanksgiving, is asking for forgiveness. Sorrow for sins. Yan. So, natural, itong mga nananalangin ng paghingi ng tawad at pagsisisi sa kanilang kasalanan, ayun, inaamin nila na sila'y makasalanan. Okay. And then, the third, which is not the least, is ask for help. Napakarami ho natin dapat ihingi ng tulong sa God. Kung marami tayong dapat ipagpasalamat,
kung marami tayong dapat ihingi ng tawad, marami rin ho tayong dapat ihingi ng tulong. And God is happy with that. Because in that sense, we communicate with Him. Kaya yan ang mga biyaya, that is biyaya, a reason for us to get connected to Him in terms of thanksgiving. Yung ating pagkakasala also a means para tawagin tayo ni God to go to Him. Kaya lahat ng iyan ay papunta sa Kanya. At yung ating mga problema, pangangailangan, we have to go to Him to ask for help. You're watching ETVN Philippines. Ganda ng Diyos. Kaya yan ho ang ating relasyon sa Diyos, ang prayer. Regardless of whether you are a sinner, regardless of what you are, ang maganda ho ay tayo magkaroon ng pagloloob lagi, makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Makipag-usap tayo sa Diyos. Katulad ng pakikipag-usap ko sa iyo. Ganun lang naman si God eh. And He wants it because we are His children. At He expects that His children will come to Him. Yes. Oo. And like lambing-lambing to Him. Okay? So that's it. Paano po yun, Lolo Monsi? Kasi meron pong mga kabataan na iniisip nila, makasalanan na sila eh. Kumbaga, wala nang pagbabago sa kanila kahit napilitin mo pang sabihin na kailangan mong magbago kasi mapapatawad ka ni God. Pero naiisip kasi nila na parang, eto na ako eh. At saka siguro, total magkakasala ulit. Opo, parang gano'n na. Parang gano'n. Ulit-ulitin na naman nila yung kasalanan. Ano po ba yung magandang advice sa kanila para mapalapit sila kay God? Unang-una, I'm happy you asked that question. Because that is the question, di lang ng mga kabataan, question ng mga sinner. Dahil pag nagkasala, ay ano ba? Ano ba gagawin ko? Opo. Ako ba'y magpapakasama na o ako ba'y hihingi ng tawad at ako ba naman patatawarin na nagkasala? Ngayon, in terms of human, baka pag humingi ka ng kapatawaran sa tao, baka hindi ka papatawarin. And then, hindi ka na nahingi ng tawad. Pero with regard to God, what is God? God is love. God is merciful. At ang sabi pa ni Jesus, be merciful as your Father in heaven is merciful. Kaya yung kanyang mercy, na doon napapaloob ang pagpapatawad, ay mas higit kaysa ating mga pagkakasala. Gaano mang kalaki ang kasalanan, ay hindi mahihigit sa laki ng awa at habag ng Diyos. Kaya, ang masasabi ko sa mga kabataang ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. At kung kayo'y may pupuntahan na para hingan ng tulong, ay ang inyong parish priest. Pumunta kayo sa pari. At sa halip na kayo na lamang mga kabataan din ang nagtatanong-tanong, anong malay nyo tungkol dyan? So, your parish priest will be in the best position to tell you what. So, like what I'm going to tell you, listen. Ganito yan. Kaya, nagtatag si Jesus, ng mga sacraments. At alam nyo kung ano ang mga sacraments. Ang mga sacraments ay visible signs of invisible grace. Yan ang very short definition. Kita mo ang sign, visible, pero ang grace, hindi mo nakikita, invisible. Yun ang sacramental grace na binibigay. And there are 7 of them. At ang isa dyan ay kumpisal. At kaya nagtatag talaga si Jesus ng sakramentong ito sapagkat alam niya na magkakasala nga ang tao. Ay paano magbabalik loob? Oo.
Kaya iniwan niya itong sakramentong ito and he told his apostles, receive the Holy Spirit. Whosoever sins you forgive, they are forgiven. And whose sins you do not forgive, they are not forgiven. Nagbigay po siya, nagbigay ho, mga bata, ang Panginoon ng kapangyarihan sa mga pari na magpatawad. At ang kulang na lamang sa atin ay humingi ng tawad. Huwag mong iisipin, huwag niyong iisipin na, ayoko na magkakasala ulit, hindi na lang, hindi magandang reasoning yun. Para ang reasoning na yun, ay nako, magugutom din lang ako pamayang tanghali, hindi na lang ako kakain. Ay, patay ka. Kailangan ho natin ito. At ito ho at our disposal. Naririyan ho. Lagi ho, all you have to do is to go to the priest and tell him, kahit kulabutin mo lang si Father, Father, pasuyo ako, magkukumpisa lang ako. Hindi na kinakailangan sa confessional. Kadami kong pinakukumpisal dito, lalapit lang sa akin dito. Kami dito, kung naglalakad pa kami, nagkukumpisalan, humihingi ng tawad. Hindi dapat napaka-formal lagi. Lalo kayo mga kabataan, you want something informal, okay lang, sige. But be open to us, be open to your priest, because kami mga pare, mga bata, ay binigyan ni God ng power. Paano po pala yung mga bata na sinasama ng magulang sa pila ng communion, tapos hindi pa nakakapag-Holy Communion, tapos siyempre, hindi naman alam ng sumusubo Hindi ng pa nakakapag-Holy Confession siguro. Holy Confession. Tapos hindi naman alam din ng nagbibigay ng ng Communion na nakapag-confession na yon. Pwede po ba yon? Of course. Wala namang masama doon. Ganito yan, ha? Kung sakali, at kahit hindi isama ng magulang, and you feel na ikaw ay makasalanan, at alinggalaang naman ang sagabal at obstacle para hindi ka makapagkumpisal. Kapag ikaw ay may mortal sin, ano ba ang mortal sin? Ang mortal sin yung talagang separates you from God. Dahil ang mortal sin, kaya mortal ang tawag, patay. To mortal, to kill the soul. Meaning to say, ang killing ng soul is when you separate yourself from God, who is the source of life. Kasi pinagkasalanan mo siya ng malaki. Ngayon, at ang normal na pamamaraan ay ikaw muna ay babalik sa God bago mo siya tanggapin. Paano matatanggap siya kayo magkaaway? Ganyan ang ibig sabihin noon. Kaaway mo, tapos tatanggapin mo, ano ba yan? Pakitang tao, parang si Judas, hahalikan mo. Ay di halik Judas yan. Okay? Ganito yon. Kung sakali, na talagang there is a strong desire for you to go and receive communion, you may. Hindi ka pinagbabawalan ng Diyos, ng simbahan pati. Although laging ang turo ng simbahan, ang pinakamaganda, you reconcile muna sa God through confession. Pero precisely, ang confession does not come that easy. Kung minsan pupunta ka, mag-umpisa ka, wala pang pare. Paano yan, Father? O kaya ay madaming reasons. Pero ikaw ay narito ka na, nagsisimba ka na, gusto mo nang tanggapin si Jesus. You can very well pray the act of contrition. Sincere. Panginoon, ikaw ay humingi ng tawad. Having in mind that in the earliest possible time, I will go to confession. Pinapahintulutan ako ng simbahan. At isa pa, kung sakali na ikaw ay nadadala ng magulang mo, katulad sinabi mo, na wala ka ng choice, ay, Lord, sorry ho, I'm not worthy to receive you. But yung ating sagot, only say the word and I will be healed. Hopefully, as I come to you, Lord, give me the grace to have this desire to confess. Heal me. I know you have the power to heal. At wala nang iba. Wala pa akong lakas ng loob mangumpisal. Tinatamad pa akong mangumpisal. Wala pa akong desire. Pero instill in my heart this desire to go to confession, to get reconciled with you. Because, Lord, I love you. At yun lang.
You're watching ETVN Philippines.